Napansin po ng mga kababayan natin, ng mga netizens, na tila ito ay pagbabanta, itong statement na ito ni Duterte. Sabi pa ng isang netizen, ito daw ay posibleng inciting to sedition. So titignan natin. Matindi talaga itong mga Duterte, ano? Pag hindi nila nakuha yung kanilang gusto, siguradong ipapahamak ang lahat. Siguradong idadamay ang lahat. Yan po. Ganyan po katindi. Ganyan po kademonyo. Itong isang to na aminado na mamamatay tao. Ganyan po mapaghiganti ang isang katulad ni Duterte. Mantakin nyo, tapos sasabihin nyo best president ever. Mga diehard at pulahan, kung sino man, na mga uto-uto nating kababayan, nako po, mag-isip-isip kayo. You are all a disgrace. You are all disgrace to our country. Kayong mga uto-uto nating kababayan. Totoo yan. Yan ang klase ng presidente na sinasabi niyong best president ever. Tignan nga natin. Tignan natin kung ano ang kahahantungan na itong sinasabi niyong best president ever. Una, nagbibigay ng kahihiyan para sa ating bansa at syempre nga, ipinapahamak ang ating bansa. Alam natin lahat yan. Alright, so ano yung kanyang statement? Dahil nga sa nangyayari daw na political developments, political fiasco, alam natin, lipatan ng partido at kung ano-ano pa. Yan ang pinagmulan ay ang confidential funds ng kanyang anak. Alam na nating lahat din yan. Particularly in the House of Representatives daw, magulo ang politika. Magulo or may political fiasco talagang nangyayari. At sino ang pinakakawawa at apektado dito? Sa tingin ko, sa kalaunan, ay atong si Duterte. Kaya nagkakaganyan siya ngayon. Abay, idinamay pa ang AFP at Philippine National Police. Na kuno nga, anong sabi niya? Former President Rodrigo Duterte has warned that people should keep an eye on the armed forces of the Philippines and Philippine National Police amid recent political developments, particularly in the House of Representatives. So dapat daw mag-ingat. At syempre, binabalaan niya rin dito. Pinag-iingat niya rin dito ang Kongreso at ang mga kongresista. Yung parang panakot niya. Dahil alam naman natin, napakarami pong naglilipatan. Okay? Kung saan man lumilipat. Pero ang mahalaga, wala na, hindi na kaalyado. Wala na, sa partido na itong si Digong. Alright, so malaki ang implikasyon na ito sa kanyang anak na kuno ay hindi naman tatakbo. Pero yun nga, lumang tugtugin na yan. Strategy na itong mga ito. Sige, tignan natin kung uobra pa. Not once. Okay? But twice yung gustong gawin yan. Pero yun nga, sana ang mga kababayan natin ay hindi patuloy na nagpapauto. Alright, sabi nung isa, what made you say so to be worried or to be careful of AFP and PNP? Okay? And you make mention of Congress. Ang ugat ng lahat ng ay ang pagtanggal ng confidential funds ng mahal mong si Inday at ngayon nananakot ka pa. So, maliwanag na ito po ay pananakot. Maliwanag na ito po ay pampagulo. Sadyang gustong guluhin. Sabi pa, ito tuloy natin, ilan bang generals sa AFP and PNP ang sinasabi mong pinakain mo ng pera? Yun din ang naging bukang bibig niya, di ba? At tinapalan niya. At ang lakas ng loob mong manakot. Sa palagay mo ba susundin ka nga nila ngayon? O susundin ka pa ba nila ngayon? Tama. Dahil una, 'di ba? Hindi na naman relevant ang isang katulad ni Digong in a positive way. Tapos siguro wala na rin naman talagang power. Okay? Kaya nga madali ng kasuhan. Sigurado tayo rin na maging sunod-sunod ang kaso niyan bukod sa kaso nga nito sa ICC. Tanggapin nyo na lang kasi na hindi lahat ng kapritso, okay, or yung mga gusto ninyong mag-ama ay masusunod. Hindi talaga pwedeng masunod lahat. Okay? At sino ba kayo? Kayo ba ang hari at Diyos? Sabihin na natin ng ating bansa? Di ba hindi naman? In fact, mukhang kayo talaga ang naglagay sa kapahamakan ng ating inang bayan. Ibig sabihin, kayo ang totoong kalaban ng ating bansa. Kayo ang totoong nagpapagulo ng ating bansa. Tapos na po ang paghahari-harian niyo, sabi ng isang netizen. Totoo. May hangganan lahat yan. Okay? Kahit nga yung paghihirap ng isang tao, ang isang inakusahan at ginantihan na ito si Digong na katulad ni, or na si Senator De Lima, you see, may katapusan lahat yan.
Pero yun nga, yung pagpapasasa nyo at paghahari-harian ay sigurado may katapusan. At ang katapusan niyan ay mas masaklap. Okay, ang kahihinatnan nyo ay mas masaklap. Si Dilima naghirap ng kung ilang taon, pero yun nga, katulad na madalas kong sabihin, sumisikat ang araw sa isang Leila Dilima. Nababanaag niya ang magandang bukas. Pero sa inyo po, lalong dumidilim ang paligid.